And find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course. Sampuot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa, pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukong? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Diwang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Yo. Welcome sa pinakabagong episode ng Masayang Torado. Ako ang Batas, aka Gino Rodriguez. Yeah, welcome sa inyong lahat. Medyo hangover pa ako mula sa kagabi sa Urban Dub na show. Nanood kami kagabi. So yeah, ang saya. Siyempre ang Urban Dub, napaka-tight, napaka-husay as usual. Simula dati pa, yun naman talaga sila. Alam mo yun, sarap lang din mapanood dahil baga siyempre dati napaparod ko sila sa Pinas at nakakasabay namin dati pa nung mga panahon ng rock radio days. Medyo parang fresh pa sila noon galing Cebu. Bagong dating pa lang sa Manila na ikipagsapalaran. So napapakinggan, napapanood ko na yung mga lumang kanta nila. Tapos narinig ko kagabi. Wala lang, sarap lang balikan din. So yeah, shout out sa Urban Dub. Nandito sila, nandito sila ngayon. So Stig na show. Salamat sa World Alternative Music sa pagdala sa kanila doon dito at basta yun, yung pag-provide ng solid na entertainment sa mga Pilipino dito. Stig. Tas siguro 2 weeks from now, Hiraya event sa somewhere in Woodbine Avenue. Lalapag dito si EJ Power, so may biyahe ulit na Pilipino. Pupunta siya dito para bumatel, so Stig din. Tas alam ko next week pupunta naman si Jonella, dala ng Tala Entertainment. So alam mo yun, every week merong kung ano mang trip para sa mga Pilipino dito. So Stig lang talaga. At syempre, kailangan ko sabihin na mag-like at mag-subscribe kayo kung hindi nyo pa ginagawa. Kailangan nyo gawin. At gawin nyo na ngayon. Yeah. Yun, salamat sa mga nagko-comment, nagsasuggest ng mga battles. Ito, tumitingin, ang isa sa naisip kong i-review is si JP versus Yagi. May mga nagko-comment noon. So, nakapila yon. Pero tumingin-tingin ako, nakita ko to, M-Site Marshall Bonifacio. Actually, hindi ko sigurado kung na-review ko na sila. Itong battle na to, o naparod ko na nga ba? Titingnan ko ngayon. Pero sa tingin ko, hindi pa eh. Basehan Marshall. Ngayon tinignan no, kung kailan nakasetup na. So, pero yeah. Feeling ko magandang battle. Parehas mahusay na punchliner to. Tingnan na natin. Flip Top Hour 14, Day 2, nandito pa rin. 4th quarter na ng ating Day 2. Pagsapong laban na. At nga pala, congrats sa pricing. Nakita ko yung gig, yung linya-linya, tsaka pricing na tie-up na gig. Bara-bara ba? Tayo. So, Stig, nakakamiss lalo. Siyempre nakikita ko yung mga clips, mga videos. Kakatuwa lang din na nakakatuwa makita, siyempre. Kita ko
Kumbaga, yun yung ginagawa. Parte ko yun dati. Diba? Tapos nakikita kong gumig silang ganun. So, solid. Yun lang. Itong parating, pinakamalaking shoutouts sa lahat ng MCs na kasama natin dito, buo-buo ng liga. At pati na rin syempre sa lahat ng ibang MCs na hindi man umabot sa lineup na Round 14. Tuloy-tuloy pa rin tayo next year. Flip top, magingay para sa parating nating laban. Laban ng mga Terminator. Shoutouts nga pala, Extreme Gaming, TMT Play, lahat ng mga represent, collab, Real Jokes, Hypebeat, Black Manila, Rapolo, syempre, Motos Battle League, syempre, Pulo Battle League, syempre, Bad Crib Clothing, RX Panda, at sa kanan ko, representing Pasig at Leyte, magigay tayo lahat para kay M-Zite. Respeto di hinihingi, sa akin ay iniigit, tinatapo. Git ng daliri na lang natira, wala na tupis pagkatapos. Siyempre gusto kong magpasalamat sa Pastry Vapors, Crown Manila, Zyper Philippines kay Victor, Extreme Gaming at TMT Play, Tropang Intex Australia, 100%, Black Manila, Hypebeat, Real Jokes, Team Kaaway, M-Lab, siyempre Motos Battle League. Shoutout sa Motos. At sa kaliwa naman, representing Iligan. Mukhang ang daming solid na produkto ang Motus, kanya shoutout sa iyo M-Zite sa pag-cultivate ng mga bagong talent. Bigyan mo sila ng magandang platform, lalo na bago umapak ng flip top. Solid yun. Yeah. Cebu at Santa Cruz, Laguna, mag-iay tayo lahat para kay Marshall Bonifacio. Apollo, Dimukay 060, Dumudong Records. Dumudong pala. Kala ko dumudong. Si M-Zite, pinili niya si Marshall Bonifacio. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat, Round 14, Day 2, Marshall Bonifacio. Flip top game? Yeah! Pa, flip top game? Yeah! Yan. Hinga mo. Pasensya na ha. Kung tingin mo, alakoy, mga letrang wak. Alam ko na bad trip ka dun sa laban yun ni Cripply. Hindi ka nag-apoy nung naset ang match. Dahil kay Crip, nasa baba ka ng poster last year. Bilang kampyon, nasakit nun, Brad. Ngayon naman, dahil sa akin, kaya Zite, welcome back, yo, Enigma! Medyo wak. Sa match-up, di nag-iisip. 3 kampyon sa 3 turna dito sa liga, di ko gets. Kasi ganap na siya na God, tapos ako ang didikit. Tangina, atheist ka nga pala at hindi ka nabibilib, yo. This sick MC never needed me. Kahit na cheap ang fee, this is a business need. Namimili ng kalaro, dapat mag-switch ng leagues. Mas dala mo ang control doon sa Steam Deck G. Kayo naman, 500k, TF na Apex. Tapos hindi siya naghanda, men. Buong lakas mo siyang hinarap. Tapos kanya wala pang half M. Top tier ka na noon, unang upload pag abuso ni K-Ram. Top tier ka na, Chong, mas usapan yung pagsugod ni Lipcram. Yung isang heavyweight di naghanda, epekto ay wala rin. Yung isang heavyweight di naghanda, epekto ay wala rin. Yung iba sa'yo, dinagutom kasi reject ka na pagkain. Alam kong handa ka sa laban natin, pero bit-bit ay babasagin. Yung respeto nila sa'yo, di kasing taas ng respeto mo sa akin. Porket kalaban top tier, naging top tier. So kung wak ako, ay wak ka din. You're feeling like a god, but you are not a god to them. 3 championship on paper, di pa rin pasado, men. Baka sa isip nila rekto kasi papel mo, klaro, M. Baka takot lang sila sa akin, oh. Baka mali lang ba yung tiyempo? Siya'y naguluhan at mukha siyang nagoyo. Alam naman ni Arik ang taas ng kanyang presyo. Kaso nabulungan ng asawa ni Toyo, kaya andito na ako. Ano, madaling skuran? Wala lang ba, bro? Ulul! Di mo maiisip umiskor kung di malakas ang bato. Kalaban ko, ikaw.
Galing 2 talo pa to. 3 beses ka nagkampiyon para lang makalaban ako. Dali lang boys ha. Tuloy-tuloy ang magandang material ni Marshall nahihirapan akong ilista lahat. Achievements ko nasa baba habang sa'yo nasa highest highs. Achievements ko nasa baba habang sa'yo nasa highest highs. Kahit sigaw mo man ang punches mo, dinig ko ang iyong silent cries. Kahit tingalain man ako o i-look down, ngayon level tayo sight. Kahit di ka sumang-ayon, I can see you eye to eye. Sword. Ang haba, halos 3 minutes. mas nare-realize ko na kung paano gagawin kong judging sa isa buhay pagdating sa oras. Pero sa ngayon, sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Bigay ko kay Marshall sa first round niya. Maganda. 90% malinis yung performance. May konti siyang, minsan yung inuulit niya line na parang medyo nakakasira ng momentum minsan yun, pero hindi naman siya nakakasira ng performance talaga. Yeah, kung isipin mo. Pero maganda sana kung maiwasan niya yun. Kung naiwasan niya yun dyan, mas crispy sigurado. Kasi malutong naman yung performance niya. Kapag de-deliver siya ng punchline, okay. Tapos yun nga, sunod. Minsan nasa setup pala, puma-punchline na siya. So, astig. So, yung apoy set ng match, yun, pinuntusan ko yun. Welcome back. Kung paano nyo ginamit yung sa welcome back. Tapos 80s, di nabibilib. As yung half M na 500k. Yun basta tungkol kay Apex yun. Tapos yung reject ka na pagkain. Ano ba, hindi nagugutom. Basta tungkol sa ganon. Tapos yung taas na respeto mo sa akin. Ang ganda nung angle Ang ganda nung balik, di ba? Kumbaga, hindi siya kailangan maging wordplay o kung ano mang ganon. Pero effective siya. You are not a god to them. Tapos yung recto, klaro M. Kung paano nini-name flip ni Marshall yung M sa M-site. So, yun, pinupuntusan ko yun. Tapos yung malakas ang bato score, para lang makalaban ako 3 beses nagkampiyon. Yun nga, di ba? Fini-flip niya yung ganung sitwasyon. Tapos yung silent cries. Kung di ako nagkakamali, silent cries yun. Narinig sa pagsigaw yung silent cries. Tapos yung see you eye to eye, yung ender. Walang dating masyado sa crowd, pero ako appreciated ko yun. So, 12 points kay Marshall. Sigurado solid din itong gagawin ni M-Site ngayon. Spata natin. Oo, 3 beses ako nagkampiyon. Hindi naman sa iniyayabang. Isipin mo, tinanggap ko tong laban na to kahit alam kong ikaw lang makikinabang. Oo, kasi match up niya ang bobo. Ano ba yung utak mo? Puno ng hangin? O kita mo, para matuloy lang yung laban, si Enigma pa tumulak sa akin! Ganyan mag-rebat ng simple, Marshall. Yung hindi marahas. Apex, ang hina. Tignan nyo, nagbabanggit ng hindi malakas. Oh! Mas malaki binayad sa kanya kaysa sa akin. Yung TF, hindi yan ina-angle sa battle. O di ba body bag siya? Gusto mo malaman magkano offer niya sa akin para labanan ka? Wag na. Ahon! Bago ko to simulan, gusto ko munang humingi ng palakpakan at pampaunang hype. Para sa isang lyricist, pundasyon ng hip-hop sa Iligan, mag-ingay para kay Kuya. Psych!
Nung bago ako sa flip top, napakayabang ko. Kung matagal ka na nakasubaybay, malamang nakita nyo. Meron namang konting husay, pero nagyabang sa isa buhay at ang kapalit, talo. Ang pangit ba nung intro? Kung yan ang iniisip nyo, mali kayo. Bago, mayabang, natalo sa isa buhay, kahit tirahin ko, sarili ko, applicable pa rin sa'yo. Mayabang na talunan. Mapatagalog man o Ingles, ang galing ay based sa nilalaman at hindi lang sa accent. Nung quarantine, kaya mukhang convincing kasi most of the time nakatingin ka sa judges. Pero wala namang substance. Check! Negative ka sa drug test. Pero di ba't mapigilang mag-stutter at nakatingin sa judges. Negative substance. Ganda nun. Ang ganda nun line na yun. Pero ginamit niyang setup. Pero puntos yun para sa akin. Kita ang lapses. Ganman ako'y bayad sa kada clip, ginamitan ng AdSense. Kahit wala kang added value sa liga, magbabayad ka, ako'y maniningil na ng taxes. Ngayong ka makipagbilangan, paramihan at patiinan ng punches. Pag ito nagdire-diretso, di mapipigilan ng marshal. Naka-VIP access. Pero sa labang to, lamang to sa akin. Oo. Sa dami ng kilalang foreign na MC at mga labang napanood, kaya piling mabigat na. Abangan nyo yung mga ibabanat na nakasunod. O, tignan nyo yung muka, parebat na. Hahanap siya ng linya sa foreign battle, nakapareho ng keywords ng kalaban, kahit pa di naakma. Ngayon sino, sabay mambibintang na ng gaya, ngayon sino ang kumukuha ng angulo galing sa ibang bansa? Ano, ayan ba yung GOAT? Alam nyo ba anong karime ng GOAT? KOTD. Bakit? Hindi mo tinatagalog mga banat nila sa lyrics mo? Hindi. Hindi. Tangina nyo pala kay OTD. Ba't yung mga banat ni Marshall dito sa flip top, ini-English nyo? Tapos kung umasta ka, alam mo siya yung mas lihiti mo sa amin? Sinungaling ka ambot. Yung tunay na Marshall Bonifacio nga ay nanggaling pang abroad. Kaya huwag ka masyadong maere. Dito sa ring, huwag kang feeling si Tyson. Kasi pag ang usapan lumalanding, MIA. Si Marshall Bonifacio, missing in action. Oh, maere, MIA, Manila International Airport, Marshall Bonifacio, lumanding, bang! Boy ka na mag-set up. Sa dulo ay tinambangan. Pero wang kaibahan, si Ninoy sikat, ikaw nobody, ulo sa 500. Mas magaling ka mag-rap, mas kabisado at inaral mo to? O sige, ito simpleng analogy. Kung sa tingin mo, mas malupit ka sa akin sa kabuuhan bilang MC, freestyle tayo, round 1 to 3. Kaya. 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 Oh, tignan mo. Hindi niya kaya kasi nung kay Pistol, laahon 12, nag-choke siya. Sabi niya, daig pa nagparehab kung makapagturo siya ng adik. Makapagturo siya ng adik. Nakapagturo siya ng adik. Yung kalaban mo galing pa sa isang buong tournament at para hindi ka maghanda, wala kang valid na reason. Ano, nakatulog ka na naman kaya di ka nakasagot sa may ring na akala mo miss call? Well, snitches get stitches at ang aking lyrics ay simple. Kaya pagtapos makapagturo ng adik, napatahimik sa pistol. Umanta ka, nasa tono, mapapahamak ka bobo. Bakal sa bakal, plata o plomo, ang kasangkapan. Tama sa ulo, sa dami ng nalalaman. Nagawa na magturo, yan ay bawal na bawal. Ako nakatagpo mo, nakaabang sa arrival. Napaaga sundo mo. Batas ni Pablo Escobar at ang ginawa mo na mali ay deadly sin. Pues bakal na nag-aapoy na parang inacetilin. Ito'y halo-halong tama, parang birat MP Gin. Simpleng drug cartel reference. Pero makikitang Medellin. Para ikay makahigit, mag-invento ka na ulit sa iyong mga bersong tangan. Gusto mo gayahin mo si Apex, damay mo pamilya ko sa iyong desperadong galawan. Pero ngayong gabi, wala akong binanggit na kahit sinong malapit o ngalan. Ganyan kita kalinis pinatay, trabaho lang, walang personalan. Ha! Ito
Tangina, seryoso si M-Site din dito. 1, 2, 3. Although, mas mahaba yung round niya, tingin ko, no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 points sa kanya yung round 1. Meron siyang isang scheme na bawat linya, punchline niya. So, yun. Nagustuhan ko yun. Ang ganda. Alam mo naman, ganyan yung mga gusto ko. Gusto ko ng ganong kasiksik na schema. Yun. Parang yun yung ultimate. Parang na-reach mo yung ano mo. Pagiging ultimate punchliner mo kapag nagagawa mo yun. So, yung ikaw lang may kinabang rebat, yan. Point yun. Si Enigma patumulak sa akin. Hindi siya rebat para sa akin. Sa tingin ko sinetap na ni M-Site yun. Kinuntsaba na niya si Arik tungkol doon. Tapos yung nagbanggit ng di malakas. Nagbabanggit ng di malakas. Ang galing yung tungkol kay Apex. Yun, rebat yun. So, tapos yung sa offer, wag na. Huwag so malaman magkano yung offer sa akin, wag na. Tas psych, kung paano niya ginamit, astig. Na wordplay pa niya yun ng ganon. Tas applicable para sa'yo, yung tinira niya yung sarili niya, tas applicable para sa kay Marshall. Nakatingin sa judges, kaya convincing yung yung mga panalo niya habang pandemya. Tas yung substance na negative, nakalimutan ko kung paano niya exactly ginamit, pero astig yun, sobrang layered yung line na naisip ni M-Site na yun. Tapos yun nga yung kung paano niya ginawa yung scheme na puro punchline, lapses, AdSense, taxes, access, VIP access, ganon. Sobrang kumbaga sa combo siya di ba? Parang 4 punch combo siya ng puro pang knockout. Ganon para sa akin yung dating nun. Tapos yung napatahimik sa pistol. Tapos yung tungkol sa beer tsaka gin at tama ata nakalimutan ko yung exact rhyme na ginamit niya dahil tuloy-tuloy ang hirap din ilista. Tapos yung Medellin, sa tingin ko Medellin yun. Medellin, okay. So laro siya Medellin ni Pablo Escobar. Tapos walang personalan, ender. Predictable, na-predict din ni Marshall pero effective pa rin. Parang pwede siyang dapat pang sabayan ng crowd. Although matamlay pa yung crowd, kanya hindi nangyari sa tingin ko. So, first round, parehas solid, pero kinailangan makuha ni M-Site yun. Pero props kay Marshall, sobrang astig yung round niya na yun. Round 2 spata natin. Ang inang to, panay-reklamo na naman na ako lang daw kalaban niya. Galing mo naman mag-rap. Kung magre-reklamo, kailangan mo ng tulak. Dapat di mo tinanggap, ulul. Ano? Game? Tinigil ko na yung Battle of the Year. Classic shit. Siya ko lang din nagdusa. Pero may panahong na-backupan ko yon. Kaya bago pa yung dumating yung parusa. Kaya nabibring up pa rin siya. Kasi may naniniwala at nababanggit ng kusa. Ito, mula noon hanggang ngayon, walang nagbabanggit na cute ang pota. Ika nga ni Pistolero, naging squatting ang 3GS dahil sa umhang na tupar. Kada event ang ingay, nagpapakyut. Mukha na siyang abnormal. Parang bahay niya yung flip-top, ayaw niyang magformal. Squatting sobrang at home nang wala sa lugar. Pero may titulo na daw. Si Repa Pips at home legal. Pero squatting ugali mo, ini-insist mo nominal. Ikaw na yung cute sa executive village. Pakitang rich si Lodi Par, malinaw sight. Umayos kita, executive na optical. Para lang may mapakita. Yun pang psycho niya, men. At sinuplong na to ni Likram na traidor ko sa gang. Habang sila sa riles, sunubaga, umarayot pa din. Inadapt niya style ni GL, sumakay siya sa tren. Hoy, vintage site! Yung M-site na Antigo, squatting talaga. Paano ka naging vintage sa bagong stilong dala? Yung squatting na branding na sanhi mo, gustong malimot na ba?
Porkit nagkagrasya, tatalikod ka na. Humarap ka naman niya. Humarap ka naman niya. Kaya bad trip sa'yo si Shernan eh. Wala nang taga let's go. Sa Team SM, wala nang S, kaya tuluyan nang let go. Nagpasimula ng tatak at sugnite na yung pwesto. Puro na lang bars, iwan ng label parang death row. You can take the man out of the streets, but not the streets out of the man. Lutang pa rin ang kadire, parang tailang nilitram. Naging lyrical at rich, pero estado kang badang. Hindi mo na malilinis ang imahe mong naiwan. Hindi ko matitest ang sight kung solid kanyang vision. Walang character development ang photo na hintudon. Rebranding ng imahe pero over pag-envision. Kasi gustong matrick ng sight ang utak nyo. Optical illusion. Malakas yung round, no? Pero for some reason, hindi siya kasing dami ng points nung first round para sa akin, sa pagkakalista ko. Pero parang busog naman yung pakiramdam. Hindi ko rin gets kung ba't ganun. Yung dapat di mo tinanggap na rebat, yun, pinuntusan ko yun. Tsaka yung angle, kung paano nyo ginamit yung angle na cute. Tapos yung wala sa lugar, executive na optical. Sumakay sa trend, parang nilaro niya yung, kung di ako nagkakamali, ano ba? Hindi ko sure kung trend ba na parang inano niya, medyo sinilent D lang niya para magtunog trend, para GL trend, or shit trend, ewan ko, hindi ko maalala na. Amat din ako. Tapos yung tatalikod ka na, nakatanggap lang ng grasya, tatalikod ka na. Bars, death row, Shog Knight, yun, pinuntusan ko yun, tsaka sight, optical illusion. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points kay Marshall, round 2. Sapatan natin ang round 2 ni Zayt. Nagbabanggit ka ng let's go. Gulong, hindi mo to good year. Ito ay bad year na ko. Kasi ngayon, wala na yung let's go. Tangina mo, crash gear na to. Banggaan na. Tapos papunta pa sa train. Sumakay daw ako sa train. Jel, sumakay ako sa train. Pareho lang namang nag-benefit kung susumahin. Inadapt ko yung estilo. Pinakita ko yung pinaka-effective na paggamit. O sino mas natuto sa amin? Ano, sasabihin ginaya, nye. Ayos din ah. O di ba pagkatapos ng laban namin, si GL naka-rhyme scheme na? Ano, Ahon versus Mr. Battle of the... Outfit check. Putang ina mo! Boss, hindi na to big fish. Butandi na to. Paano ka makikipagyabangan sa akin yan at pataasan kung hirap na hirap makaihi? Akala mo tatayong ubis, bigat na bigat sa sarili. Tapos bigla pa nagpa-basketball reference. Mapabasket o sulat, balibagtain naman to. Yung bitaw patapon. Siya daw yung ankle breaker ni Iverson kay Tyronn Lue. Tangina mo, ikaw pala yun? O magingay, para kay... Lahat na lang ng pwedeng pagkumparahan. Basta makapuntos daw ay ayos lang. Di mo kami mabobola kasi kung humakbang ka sa yung linya, yan ay out of bounds. Feeling AI ang puta. Kaya pala parang tunog ginawa sa ChatGPT yung sulat na itong pisting animal. Yung pag narinig mo naman intellectual, pero yung tunog, hindi natural. Parang intro niya kay Acer. Naunsa naman ning Cebu, ang dating nagkawa na nagsigig inisog si Tita Gwen og si Rama sa 100 metro, Aguinaldo Highway, kumaliwa ka. Utang ginang kalaban ko, patangga-tangga. Kaya kita seryosohin. Kaya din kitang pagtripan hanggang magmukha kang ogad. Yung loose fit na shirt, pag ikaw nagsuot, parang pro club. Parang suka.
Tingin pa lang maasim na kahit nakapolo mukhang kumag. Well, adobo lang kaya mong sunugin sa battle, di nauubos toyo ko sa utak. Akala ko pa solid na hip-hop ka. Ba't reference mo kay GL? Aldab. Main character, tamang panahon, galit sa komedya, galit sa mababaw. Anong tawag sa ganun? Pag wala na siyang maisip, yung mga ayaw niya, ginagawa niya na ngayon. Utak niya parang bagoong, nakalabas nga siya sa kahon, kaso nasa loob naman ang garapon. Kaya pala panay ang hamon kay Batas, minuri-mura mo pa sa battle? O di ba di ka pinansin? Ilang taon kang pinaghintay? Alam mo bang inalok ka ni Arik sa kanya? Bart, game ka ba, Ahon Marshall? Utang ina, nag-retire! Yan, di ba? Pwedeng simplihan. Yung mga sulat mo na ginagaya mo kay Batas, hindi tugma sa'yo. Sana wag mo tong masamain. Ang hirap na nga, pinapahirapan mo pa. Ganyan ba talaga kapag martial, wala akong gustong palabasin! Rapper na choker. Mahiya ka sa mga MC na minsan napipilitan mag-freestyle para lang makatawid. Islakwan, Mandabi, Jonas, Mastapit, ang kulit ng karir mo parang freestyle no? Ako'y mawawala, pero ako'y magbabalik. Kaya hindi ka naiimbitahan sa ibang league para mag-spit. Paano kung MB lang ang memory, talagang hindi magkakagig? Alam ko, mahirap maging MC. Minsan kailangan ng pahinga, lalo na kung yung utak mo, iba na ang takbo. Ang pinagtataka ko, sa dami ng panahon para magpahinga, bakit sa gitna pa ng round mo? Alam mo ba, na kada choke mo may nasasayang na pera sa flight, hotel, TF at lalo na ticket. Ano, ganun na lang yon, gago? Sige, sa labang to, pag hindi ka na-choke, panalo ka na. Basta makakuha ka ng 3 boto. O ano, pag nakakatawa, mababaw. Yan ang laging banat ng gagong to. Hindi sapat na hanggang lalim ka lang, naisip mo ba na ahon to? Kanya magbalanse ng material, magkahalong jokes at bars ang baon ko. Well, pinakitaan ko lang yung martial kung paano ang tamang crowd control. Lakas sa second round ni M-Site, yo. Butanding na to. Hindi na to big fish, butanding na to. Obese, bigat na bigat sa sarili. Tapos ikaw pala yun, yung crossover. Pero alam mo, eto, common na angle to. Laging ginagamit sa mga tao na mahilig yung kasama ang style sa pagkumpara ng ganun. Yung personification, ma-metaphor, yung mga ganyan ba? Na parang panay kumpara, panay ganyan, parang ganun. Na para sa akin, hindi siya dapat angle. Parang kasama siya eh. Isa yun sa mga talagang dati pang ginagawa. Parang tradisyon siya eh. Di ba? Kasama siya sa... kasama siya talaga sa estilo na ginagawa dati pa ng mga nauna sa atin. So, na-weirdoon lang ako kung bakit siya parang tinitingnan negatively. Na ginagawa din naman ng lahat. In a way. Diba? Pero parang kapag mas ganun ka, para sa kanila, puro ka kumpara, ikaw yung ganyan, ikaw yung ganun. Yun nga yun eh, yun yung creativity, diba? Although maganda yung pagkakalatag ni M-Site, kanya pinuntusan ko, pero yung angle na yun mismo medyo questionable para sa akin yun. Tas yung out of bounds na kapag umano ka sa iyon, yung tulay nun, di ba? Kapag ka sa linya, tungkol pa rin doon sa AI, Tyronn Lue. Tapos yung patangga-tangga, yun, sobrang effective yun para sa akin. Tapos yung toyo sa utak, ang galing ng layers nun. Tapos yung nag-retire daw ako dahil hinain sa akin si Marshall. Ang ganda lang ng pagkakasetup. Tapos freestyle, kasi yung nawawala pero ako'y magbabalik. Kung paano niya kinumpera yung pagbabattle ni Marshall, yung career niya sa battle, kumbaga. Tapos yung di magkakagig kasi MB nga.
Tapos yung bakit sa gitna pa ng round mo ka nagpapahinga. Tapos yung lalim, tsaka ahon to na laro. Tapos yung ender niya, yung pinakita ko lang sa Marshall kung paano mag-crowd control. Ang galing. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points ulit. Medyo parehas yung hindi, si Marshall pala yung nag-12 na first round. So, parehas na rounds nakuha ni M-Zite na kagad. Pero props pa rin kay Marshall. Maganda yung hain niya. Pwedeng yung ganung level ng material manalo sa ibang battle MCs. Matic yun. Diba? Nagkataon lang ibang M-Zite din yung lumalabas ngayon. Sa battle na to, ganado siya siguro kay Marshall. Tingnan natin round 3 ni Marshall. Ulul! Alam mo talaga saan, hindi ako nalaban. Alam mo ako yung modus. Ako yung bonus lang. Sinat mo nga ako kahapon. Papalabanin mo ako sa Motusman, gago. Paano pag di ako pumunta? Thank you na lang. Sayang TF. Di ako pupunta sa event nyo na 50 lang yung ticket, gago. Ano, di pa? Di na ka magaling mag-predict sa buong mundo. Kaya sa rebattle sa'y nasasabi, mas maganda pa sa storya ni Jesus yung nasusulat niyang pagbabalik. Ano yan? Kasama sa pagsaulo? Is that thinking ahead? O takot kang matamaan kung saan masakit? Kung nahulaan mo, talo na? Ganyan ka mang okray? Malitingin mo sa prediction, Nostradamus ka na cross-eyed. Walang generic aking spit kung mahulaan man ay alright. You can predict the shit, it's tailor fit. Ang sulat ko ay foresight. Sabi mo sa sunugan 10 years ago, di ko kailangan na flip-top. Woo! Lyrically sick. Pero ang flip-top naging seatbelt sa karera mo legit. Ang liga ang bumuhay nung ang dead and ay nahit. Kung ang tawag doon aksidente, so hindi mo na-predict. Motos Battle League, yung operations sa flip-top naka-anchor. Mga filming, edits, posters, mga konsepto naka-arbor. Pedestal pa nga yung tournament, alam ko yung ganap tol. Nagawa mong isabuhay sa yung liga, itong platform. Yung mga taga-motos, flip-top ang rason sa paglapat ng tinta. Pangarap makaahon dahil nababad mo sila. At doon mo malalaman ni kayo mamantang ina. Ang hindi mo kailangan ay pangarap ng iba. Responsibilidad ng isang kampyon. Panindigan ng brand ng liga ng sumiklab sa eksena. Kaso luminta ka na rekta at lumikha ng problema. Sexy star na sugar mommy, huling laban mo repa. Kahit na out of your league, sumibak at pumera. Hoy, swapping na may cash. Kala ko, stick-tukan ka na. Sinasabi mo, Brad. Ano yun? Merong bills, sabay panic attack. Hirap si Arik palabanin. Ang daming satsat. Tinder platinum, may money, kaya matik ang match. Huwag mo sabihin na yung liga pinaglaban mo, lintik. Naging panggatong ka lang din doon sa Akata effect. Kung pera lang yung habol, nagigets siya ng in-check, pero you can't respect the hustle kung yung hustle disrespect. Tinapos. Pero may mga sponsors, merong motus, naging kampyon na sa larangan. May bagong ligang pampayaman ng bigayan pag may laban. Ang galing mong mag-predict, Brad, at ngayon ko lang nalaman. Na-predict mo na yung flip-top ay hindi mo na kailangan. 10 years na foresight at pagkatapos nito, kayo na mag-decide. Kung galaw ni Zite para flip-top o flip-top para Zite. Malakas din talaga na material ni Marshall, bibigay ko sa kanya yun. Ano talaga? Napag-isipan na maayos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points yung final round niya.
50 lang yung ticket. Yung sa Motus. Jesus na nagbabalik, storya ni Jesus. Nostradamus na cross-eyed. Tapos yung Foresight. Same scheme yun. Kita mo naka-rhyme, di ba? Cross-eyed, Foresight. Aksidente, hindi mo na-predict. Yung ahon, nababad mo sila. Lakas ng line na yun. Tapos yung out of your league. Tapos yung Tinder Platinum, matik ang match. Kung paano niya ginamit yung sa naiintindihan na in-check, tas yung hustle, disrespect, ang galing yan. Flip top, di mo na kailangan, tapos yung Parasite. So, solid na battle. Nagkataon lang bumangga siya sa champion. Round 3 ng M-Size, kuta natin. Binabanggit mo yung paglaban ko sa ibang liga. Di ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Kung ano man yung dahilan ko, alam na yun ni Arik. Ikaw ba nagbabayad ng TF dito? Ba't ikaw yung bad trip? So, ibig sabihin, pag inalok ka ng 150,000 isang battle, tatanggi ka? Tatanggi ako. No, alam niyo, Rick, ilang beses ako tumanggi sa malalaking alok. Dahil sa meron kami mga pinaplano. Yeah. Siyempre, hindi ka aalokin ng ganong TF. Adik ka ba? Hindi ka aalokin ng ganong TF. Adik ka ba? Hayaan mo na, tsaka na tayo mag-usap ng tungkol sa business side pag may market ka na. Oh. Di ba? Ganun lang kadaling tumangke. Ginagaya ko daw yung flip top sa Motus. Kailan ko ba tinanggi? Tang inang to, parang gago. Ano kala mo? Lost cause yun, Bobby? Nung tawag mo sa 30 versus Class G? Bago ko tapusin tong battle na to, pistol, mot, ano na? Paghihintayin nyo pa sila? Ram, ano? Wala na maraming banta. Hindi na para magpaligoy-ligoy pa, abangan nyo yung mga ilalabas naming kanta. Oo, may bago kaming grupo. At may bago kaming grupo. At magpo-focus kami sa music. Kaya di ko kayang sumali ng isa buhay o matira mayaman. Kaya lumaban ako ng ahon. Binigyan ako ni Arik ng choices. Wala nang mga champion yung natira mayabang. Mayabang na minsan humble. Hambog. Kasi laban mo kay APOC, tinawag mo yung sarili mong top tier. Tapos laban mo kay GL, tinawag mo yung sarili mong wannabe. Mayabang na mababa ang self-esteem. At ang ibig sabihin, may duality. Sa umpisa ng round, mamaliitin yung sarili. Tapos biglang magyayabang. Yan ang sikreto niyan. Laban niya kay GL, kalaban mo ako lang. Pero kay Topper, Enigma, bakit eto lang? Tangina, hindi ako malupit, pero walang makahigit. Minsan magaling, minsan may sakit. Ang laban. Yeah. Pero, ano lang din, isang perspective tungkol dyan, siguro, realist lang si Marshall sa kung sinong kaharap niya. Kay GL, syempre, isipin mo si GL, champion yun eh. Diba? Although nung nag-battle sila, sa tingin ko hindi pa nag-champion si GL. Pero alam ni Marshall siguro na pang champion ng tier ni GL, kaya gano'n ang ano niya. Ako lang. Pero kay Topher, na hindi ko sinasabi na hindi malakas si Topher, malakas din, pero hindi siya GL level. Diba? Kanya gano'n si Marshall. So alam niya kung saan siya lumugar. So, pwedeng gano'n. Ano lang, practical lang, kumbaga. Sir, ang labo nan, sir. Minsan mabait, minsan pagalit. Ano ka? Bipolar bear? Parang angle niya kay Pistol. Bakit daw nung girian ng 3GS at sunugan, hindi daw nakisali at bumenga? Ano ba talaga? Ang hirap timbangin. Pag hindi nakisali sa gulo, play safe. Tapos pag nakitira, squatting. Gets yun na naman yung ibig ko sabihin, di ba? Gets yun na yung gusto kong punto.
Next angle na kaya. Judges, gets na naman, di ba? Okay na, next angle, wag nang gamitan pa ng laway. Basta yung dulo ko na punchline, kung sino pa yung martial, siya pa yung gustong makitang may mag-away. Okay, next angle na. Yeah. Next angle. Madalas niya pang iyabang na lumaban daw siya ng magkasunod na linggo. Ang tanong, panalo ba pareho? O, di ba? Hindi. That's 2 weeks, so wag kang umasta na akala mo angat. Ako nga 2016, lumaban ng 6 na battles isang buwan. Real talk, hindi ko din napanalo lahat. Ano, nakakatawa? Tanga, nakakatawa talaga. At ang lesson dyan ay huwag padalos-dalos. Ikaw ay gumingang malalim. Napakadali lang magyabang, kung magaling ka talaga, hayaan mo sa kanila manggaling. Hindi yung ikaw pa nagsasabi. O anong napala mo? Hindi ba lately? Lumaban ka sa Rapolo, shoutout sa Rapolo. Tapos binadibag ka ni Mr. Lefty. Dinurog ka ng rapper na hindi naman bumabatel. Sa harap pa ni Arik, hoy engot. Binalagbag ng music artist. Lalong pumangit yung record. Laban ni J Black at ni Maki. Sabi niya sa judging, Marshall Bonifacio, isa buhay champion, laglag! Sa round 1, yabang pa. Di man lang nakapag-semis, Wag mo i-deny, alam kong masakit, kasi ganyan na ganyan ako 10 years ago. No. Oo, 10 years na ako sa flip-top. Almost 20 years na sa game. Pero hanggang ngayon, gutom at laging sabik kumain. Isa ka sa future ng battle rap, ba't mukhang mauuna pang matapos karir mo sa akin? Longevity, consistency, influence, lahat yan wala ka. Saksak mo sa tenga, panay ka buhat ng bangko, wala ka pa nalalapag sa lamesa. Sa music lang daw. Pinapatay ka na, Marshall. Dali, alista ko lang. Sa music lang daw flawless si Apok. Hanggang flow lang daw si Acer. Bakit? Pag walang flip-top, ano ba ganap mo? Sabihin mo nga sa mga nandito, may hinahandle ka bang mga artist? May pinapatakbo ka bang liga? Nag-e-edit ka ba ng mga video? Nag-o-organize ng event? Gumagawa ka ba ng album? Kala ko ba solid ka? Asa ng prinsipyo? Kung umasta, akala mo ang lapad ng papel sa hip-hop, putang ina, wala namang resibo. Umalis ka ng Iligan at lumipat ka ng Cebu. Kasi sa Mindanao Flip-Top, bihira yung event. Nagka-pandemic, lumipat sa Luzon para mas madali siyang mahagilap at kontakin. O sige, Battle of the Year, MC of the Night, pati longest name sa Flip-Top, iyabang mo na rin. Pre, galingan mo sa pag-battle ha, kasi mukhang yan lang kaya mong gawin. Simpleng payo, para yung rap battle life mo, hindi malagay sa peligro. Andyan si Sharon. I-battle mo backstage, baka sakaling mag-boom yung karir mo. Kasi panayang call out at ang sigaw, gusto kong tumalo ng sikat. Lahat ng yan narinig ko. Kaso hindi ako kabilang sa mga gods, di ako ang katuparan ng hiling mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, puta. Sayang, nakakuha sana si Marshall ng isang round, pero hindi pa rin. Pag may market ka na. Yeah, tsaka tayo mag-usap pag may market ka na. Putang ina, no? Kailan ko ba tinanggi yung tungkol sa parang gaya-gaya moto sa flip-top? Tapos yung 3D versus Class G, na galing motos yun. Tapos yung minsan may sakit, minsan magaling, minsan may sakit. Bipolar Bear. Siya yung Marshall, pero siya may gustong may mag-away. Tapos lalong pumangit yung record, yung kung paano nilaro yung... Pero akin sa tingin ko, hindi naman ibig sabihin na porque recording, kumbaga, mas music yung focus ng MC. Hindi ibig sabihin na hindi siya effective na battle MC. Parang gusto ko isipin na goes hand in hand. Lahat ng battle MC dapat music din talaga, di ba? Kumbaga, may music din talaga. Nagkataon lang
hindi pa bumabattle siguro si Mr. Lefty kaya ganun, pero alam din naman natin na advance magsulat si Mr. Lefty. Masyado lang talagang nauso ang battle rap lalo na sa Pilipinas kaya dumami ang battle MC na walang music kanya parang ganun, may ganong separation pero dapat wala. 10 years ago na kung paano ginamit ni M-Site yun, pinutusan ko yun. Tapos yung mauna pa matapos yung career mo sa akin, galing. Wala ka pang nalalapag sa lamesa tungkol sa pagbuhat ng bangko. Tapos yung papel mo, kala mo kung sino malapad ang papel sa hip-hop pero wala namang resibo. Yan yung mga laro ni M-Site. Solid, no? Kumbaga A-game talaga si M-Site dito. Tapos yan lang kaya mong gawin yung tungkol sa pagra-rap. So yun, all 3 rounds ako ni M-Site pero may factor pa rin na mas mahaba yung oras ni M-Site. Tingnan natin sabihin ng judges. Pero sa parehas ang ganda. Flip top round 14. M-Site versus Marshall Bonifacio. Mag-iis 5 beses para sa kanilang pareho. Flip top here. Boto ng urado. 5-0. Magingay para kay M-Site. Maraming salamat, Enigma. Shoutouts Flip Top, Marshall. Maraming salamat sa magandang laban. Abangan nyo nga pala, Motos Battle League Pedestal Tournament ulit next year. Sana supportahan nyo rin kami. Maraming pang parating. Yan yung masarap na pakiramdam na battle pagkatapos. Lalo na kung isa ka sa bumattle. Kasi panalo ka man o talo, ang ganda ng battle. Alam mo na maganda yung ginawa rin ng kalaban mo. Alam mo lang maganda siya sa history, sa kasaysayan ng Flip Top. Maganda yung naiambag nyo sa moment na yan. Na-capture siya ng basta maganda. So, alam mo yun, kahit talo, masarap yung pakiramdam yan. Parang ganyan yung pakiramdam pagkatas ng battle namin ni Sak na natalo ako pero parang hindi, solid yung battle na yun. Maganda yung naging performance ko. Ganon din sana yung sa amin ni Mot kahit natalo ako kaso nagkaroon ako ng parang naghang ako ng siguro mga 3 seconds. Tapos mga final di ko maalala siguro final 8 lines yon ng di ko maalala rin kung first round o second round medyo nag-iba yung tempo ko. Alam mong naapektuhan kahit papaano pero kung hindi nangyari yun kumbaga okay lang sa akin na basta kung naging flawless yung performance ko doon, hindi importante sa akin na manalo man ako matalo. Pero ang sama ng konting slip up na yan sa akin. So tingnan natin sabihin ng judges. Nakita nyo naman yung laban ni Classy 3D, sigurado yun. Di ako lalaban sa Motos. Shoutout kay MZ. Salamat sa magandang laban. Gumodong records, abangan nyo. Rapolo, tsaka shoutout sa asawa ko, tsaka sa mga anak. Yeah. GL vote ko, MZ. First round, lamang ng konti or gahibla, pinigay ko kay MZ. Ang ganda ng angle ni Marshall. Especially yung round 2 ni Marshall. Pinigay ko yung round 2 kay Marshall kasi masiksik sa time limit. Yun, round 2 Marshall and then round 3 binigay ko kay MZ kasi mas naka-generate siya ng effective punchlines na lumanding sa within the time limit na same kay Marshall. Yun. So, 2 rounds MZ, MB, second round. So, yun. MZ. Yo, kung pagdating naman sa overall pen game, tingin ko parehas naman sila nagbigay ng kalidad, high quality na material. Pero si MZ lumamang talaga siya sa stage presence, rebuttals, at yung impact ng punchlines at angles. Ganun pa man, yun, solid na battle yun. Kumaka naman ako. Pero yun, tingin ko round 1, 2, 3, MZ talaga. Wala lang boses, very good. Pero MZ, all 3 rounds, shoutouts kay Marshall syempre. Pero I think, mas maganda yung angles. Considering Marshall to be an angle guy, yun, out with para sa akin ni MZ. Pagkakalat, punchless, imbalance, comedy, all of that shit. Yung mas effective si MZ. So, binoto ko M-Site pero props din kay Marshall. Sobrang solid. Lamang talaga si M-Site sa maraming elements tulad sa rebat. Tsaka yun, napanood nyo naman M-Site.
Yo, Cruz, para sa akin, M-site binoto ko kasi kahit pag-tablayin ko lahat ng all 3 rounds nila, ang lupit ng mga rebuttal ni M-site. Yeah. Gaya nga nasabi ko, congrats sa parehas, nakagawa na solid na battle. At yun, M-site talaga, malinaw yun. Pero yun nga, siguro kung parehas sila sumunod sa oras, hindi natin alam kung paano nila siniksik yung material nila. So hindi natin alam kung sino yung mas lalamang. Yun. So titingin-tingin din ako ng mga iba pang nalagpasan ko na battle na tingin kong napaka-interesting. Tsaka Crispy Fetus, parang napaka-interesting ng laban na yun. Since naiisip ko reviewin sa in the near future. Tapos, niisip ko rin kung re-reviewin ko si Friends kasi mapapanood ko siya sa Hiraya soon. Tingnan natin. Pero sa ngayon, yun muna. At, yeah. Salamat lagi. Flip Top Universe, yo. Alam nyo na. So, mag-like and subscribe. Magtitingin ako na ilang comments ngayon. Sabi dito ni Miss M, pero kampi kasi sistema pakiramdam ko magiging angle na to sa kanya sa mga susunod niya pang mga battles. Counterpart ng aktivista angle kay Vit. Well, doon naman talaga sa battle nagsimula yun, no? I don't think na magiging angle siya sa future dahil maraming battle MCs ang ginagamit yun bilang angle. So para sa kanila mali talaga maging aktivista. So yeah. Ewan ko kung gagamitin nila yun. Tapos sabi ni Rene Sula, bakit kasi kuya di mo binabackward sa tuwing di mo napapansin ng oras? Wala lang, parang nakakasira lang siya sa momentum ng pagnood ng dito sa pag-review. Kanya hindi ko na ginagawa. Yan. Ano pa ba? Sabi rin ni Ubron, hindi ko lang kung ano, EUBRUHNN, AI generated lang yung intro ni Cripply, sir. Tangin nakalain mo, no? Hindi ko alam noong una Parang, okay, salamat. Marami nga nag-comment na AI lang pala yung intro ni Cripply. Bakit dumating na tayo sa panahon na ganun, pare? AI na yung music na ginagawa, no? So, ewan ko rin kung paano ang pagtanggap nyo sa ganun. Kayo, anong tingin nyo sa ganun? Di ba? Bilang isang hip-hop artist, battle MC, pero ang intro music AI generated. Anong opinion nyo tungkol doon? O anong pakiramdam nyo tungkol doon? Diba? Ano pa ba? Sabi ni RG Niel Mancho 7451, Looney, Batas and Jonas, enjoy panoorin review. Salamat at nag-enjoy ka. Shoutout din kay Looney tsaka kay Jonas, na alam ko solid nga yung mga reviews na lagi kong nasasagap sa comments na ganun, na yung kay Jonas Laugh Trip, yung kay Looney, syempre si Looney yun, so alam mong solid din yung mga himay doon. Tapos ano pa, Jeromel Almohuela, Sir Batas, what happened to Void? Hindi ko rin alam. Wala na ba yung brand? Alam ko meron yun Hindi ko lang nakikita kasi wala na akong Facebook. Yun. Meron din na nagsabi nung yung tungkol sa Sikaran ba yung martial art yung disiplina ni Raffian. Ngayon ko lang nalaman din yun. Nag-originate pala sa Rizal, no? So solid. Meron palang ganun. Astig.
Tapos sabi ni Miyano Akemi, fatigue factor na lang sir kung ba't di kayo binoto noon sa Isabuhay. Sa sobrang consistent akala madali. Nag-level up lang ng saglit kalaban dahil din sa panggagaya na style nyo. Well, hindi ko alam kung ganun tingin mo. Salamat sa insight. Pero ako, ayaw ko, hindi ko na... Basta yun na yun. Retired na rin naman ako. Pasko, ayan. Personally, ewan ko kung mahaba rounds ko, pero may times na out of the blue, may papasok na idea na bago, pero ayaw mo na baguhin yung nasulat mo, kaya magiging dagdag na linya na lang siya. Well, gets ko yung ganun, pero, di ba? Meron pa ba? Okay na yun. Oh. Okay. So, yun. Salamat sa lahat na nanood at abangan sa muli. Soon may mga dadagdag na kami na content, may mga naisip na ako at basta excited akong mas seryosohin tong channel, mas bigyan ng oras at bigyan ng mga nanonood at nag-i-interest ng iba't ibang content na magiging interesting. Sana supportahan nyo. Solid, malaking bagay sa akin yon, syempre. So yun lang. Salamat sa lahat, Peace.